Mapayang gabi yung tanan mga kawaray. Gandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga OFW. Mabuhay po kayo. Ito naman po ang inyong lingkod, Igme Ka-PH Vlog, na muli maghatid po sa inyo ng 5 nakakatakot na video ngayong gabing ito. At syempre, gaya po ng dati, credit po ito kay Andy the Explorer. Okay, tara na po, panoorin na po natin. Ang video namang ito ay nagmula sa YouTube channel na Supernatural, na kung saan ang ghost hunter na ito ay pinasok naman ng isang nakakatakot at abandonadong building. Sa kanyang pagpasok sa haunted na lugar na ito, makalipas lamang ang ilang minuto ay agad siyang nakakita ng nakakatakot na kakaibang nilalang na nakuhanan naman niya ng kanyang camera. Panoorin ninyong mabuti. Jay! 谁呀、有人吗？ May boses. Boss? Boss ng ano? Boss nung nag-vlog. Akala ko naman gaya nung sa nakita niya. May nakatayo doon, kulay pula. Makikita sa video ang isang nakalutang na nilalang na nakasuot ng kulay pula na damit mula sa may siling na may taas na mahigit 15 talampakan. Matapos namang maglaho na parang bula ang nasabing nilalang, sa kanyang pagpapatuloy ay muli niyang makakaharap ng face-to-face ang nilalang na ito. Pero hindi ko alam kung ano yan, parang sinampay lang ang damit eh. Puto! Eto, medyo kita na siya. Ayan, nakatayo siya oh. Ayan, nakakulay pula ng damit. Takot yung ano Explorer Kaiyak. Umiyak ka na eh. Sa kanyang pagpapatuloy na pag-e-explore, ay bigla na lamang sumulpot ang nakapulang nilalang sa isang room. Ang nilalang na ito ay tila ba isang babae na nakapula ng mahabang damit na may itim na buhok. Subalit nang papalapit na sa kanya ang ghost hunter ay bigla na lamang itong naglaho na parang bula. Dito ay nakaramdam ng matinding takot ang ghost hunter, subalit hindi pa pala dito nagtatapos ang pagpapakita ng Red Lady na ito. Pagmasdan ninyong mabuti. 走，家人们，咱们再上去看一眼，走。 Babae, yung ghost hunter, babae. 再去看一眼，走。走。 Kapang ni ate 咱们小心着点啊，咱们小心着点啊，家人们。 Manaway ate. Ito na naman ang ano. Nakapula oh. Sigaw. Wow, sigaw yung ano si ate. Takbo. Takot.
Makikita sa video ang muling pagpapakita ng nakapulang nilalang sa ghost hunter na ito sa isang room ng building. Dala ng kanyang takot ay agad itong tumakbo ng matulin. Isa nga ba itong multo o di kaya ay isang hoax? Nasa inyo na ang huling Ewan na kandida kasi ate. Uli na la. Duro natin madlock oh. Uli na la kay bayan kayo gumaran. Mahal ba yung magpatambal? Yugmaran ka. siya. Isang gwardya na nagsasagawa ng kanyang karaniwang pagroronda sa loob ng sementeryo ng isang gabi, nang bigla na lamang may napansin siyang kakaibang paggalaw sa pagitan ng mga nicho at lapida. Bagamat hindi na bago sa kanila ang mga tao na paligid na pumapasok sa sementeryo tuwing gabi, ibang klaseng takot ang gumalat sa kanya nang itapat niya ang kanyang flashlight sa direksyon ng gumagalaw na bagay. Dahil sa kanyang nakita, agad siyang napahinto sa kanyang kinatatayuan. Sa footage, makikita ang eksaktong sandali kung kailan nasanagan ng kanyang ilaw ang isang misteryosong nilalang na tila mabilis na yumuko at nagtago sa likod ng isang lapida. Ngunit ayon sa gwardya, hindi ito mukhang ordinaryong tao o simpleng trespasser lamang. Ang anyong sumisilip mula sa likod ng nicho. Magbida ko yan, napagpadayon no. Andyan na oh, inabangan ka. Ayaw nagpagpadayon kayo. Arat nicho nagtinago la. Bida. Balik na lang kuya, balik. Ayaw nagpadayon. Ganun tumuloy dyan no. Nabangan kayata dyan. Ay nagdulot ng matinding takot kahit sa isang regular nang nagbabantay sa sementeryo tuwing 10 oras ng gabi. Posible kayang may nagpa-prank lamang sa loob ng sementeryo? Ayan, no? O dahil sa lugar na yun, may mas madilim at hindi maipaliwanag pang nilalang ang tunay na nagtatago sa pagitan ng mga libingan. Ayon sa gwardya, sa tagal niyang nagtatrabaho sa tahimik at nakakatakot na sementeryong yun, ngayon lamang siya nakaranas ng ganoong klaseng pangyayari. Hanggang sa kasalukuyan, hindi pa rin niya maipaliwanag kung ano talaga ang presensyang nahuli niyang nakamasid mula sa kailaliman ng dilim noong gabing yun. At para sa ilan, may mga nilalang daw na mas nagiging aktibo habang ang mundo ay natutulog at napapalibutan ng katahimikan ng mga patay. Ang nakakapangilabot na video na ito ay mula sa isang horror channel na pinamumunuan ni Maman, isang content creator na kilala sa kanyang matapang na pag-e-explore sa mga lugar na iniiwasan ng karamihan. Sa pagkakataong ito, nagpasya siyang magpalipas ng gabi sa isang maliit at sira-sirang kubo na matatagpuan sa gitna ng masukal na kagubatan. Ayon sa kanya, may madilim na kasaysayan ang lugar na iyon. Minsan na raw itong pinangyarihan ng isang karumal-dumal na insidente, kung saan may natagpo ang bangkay sa loob mismo ng kubo. Habang ikinukwento niya ang nakaraan ng lugar, bigla na lamang may umalingaungaw na mahinang tawa mula sa kalayuan, isang tunog na hindi dapat Tapang ni kuya, nagsosolo lang oh. Sa bukid pa. Oh, gitna na kami ang bukid. Ay, kakahuyan eh. Sa ganoong oras at lugar. At tila hindi pa doon nagtatapos ang lahat, sapagkat ang CCTV camera na kanyang inilagay ay nakahagip ng isang malinaw na anyo, isang presensyang hindi maipaliwanag, isang nilalang na nakasilip mula sa dilim. Panoorin mong mabuti. May ada boses. Kanang boses yung lagas. Boses ng matanda. Ngayon nga
Tumuturog na yung mga ano. Tatakot yung boss ng unang Sa ibon na yun. mismong kuha, makikita na pagdating niya sa kubo ay kalmado niyang ikinukwento ang mga nangyari noon. Ngunit ilang sandali lamang, muling narinig ang nakakakilabot na tawa, ngayong mas malinaw, mas malapit, na para bang papalapit sa kanya mula sa kailaliman ng kagubatan. Dahil dito, nagpasya siyang bantayan ng paligid gamit ang CCTV. At doon, sa tahimik na kuha ng camera, unti-unting lumitaw ang isang anyo. Isang nakakatakot na figura na ayon sa ilan ay isang Jean Coren, isang nilalang na sinasabing nagbabantay sa lugar na iyon. Masdan mong mabuti, dahil sa bawat galaw nito, tila may isang mensaheng ipinapaiwatig na hindi lahat ng pumapasok sa lugar na iyon ay pinapayagang makaalis ng ligtas. Agoy man, oh. May Adam mo to. Hindi kinitaan ka, oh. Wala daw, kurbida. Iwas na dida. Ako to. Yung tatawag ka man, oh. Ikaw ulit yung tatawag ito. Tawag ka, kuya, oh. Kinakawayan ka. Panayang kaway sa'yo, eh. Wala na, oh. Naglaho, eh. Wala na, oh. Nawara naman. Hindi dahil mano yung katitigating ulo. Nasa rin pa ako ngayon na pagkadto kayo. Adala iton. Isang TikTok user na si Jose Maria Rios Castillo, isang biker, kasama ang kanyang mga kaibigan, ay naglalakbay sa isang maputik at liblib na kalsada ng isang gabi nang may kakaibang bagay na nahagip ang kanyang camera. Habang Nabutan na yung umiwalay mano si yung Jose sa kadulong. grupo at tinahak ang isang makitid na Binisikleta. daanan, biglang may gumalaw sa gitna ng Buki landas dito. na tanlawan ng ilaw ng kanyang bisikleta. Sa isang iglap, may anyong sumulpot sa dilim, isang babae na nakasuot ng maitim na damit, na may mahabang buhok na tuluyang tumatakip sa kanyang mukha. May ilan na nagsasabing maaaring isa lamang itong puno o panlilinlang ng anino sa gabi. Ngunit para sa iba, ang agarang reaksyon ni Jose, ang biglaang pag-atres, ang halatang takot, ay tila patunay na ang kanyang nakita ay hindi pangkaraniwan. Isang bagay na hindi basta maipapaliwanag, isang anyong hindi dapat naroon sa oras na yun, naghihintay sa gitna ng dilim. Noong umaga ng October 8, 2016, isang pamilya na nakatira malapit sa kakahuyan sa labas ng Boswell, Pennsylvania ang nagising sa isang magulong tanawin sa kanilang bakuran. Nakatumba ang kanilang mga basurahan at nagkalat ang basura sa lupa, tila may kung anong gumalaw doon habang sila'y natutulog. Sa una, inakala nilang gawa ito ng isang itim na oso. Ngunit upang makatiyak, sinuri nila ang kuha ng kanilang security camera at doon nagsimulang lumalim ang misteryo. Sapagkat ang nakita nila ay hindi isang hayop, kundi isang kakaibang figure na dahan-daang sumisilip mula sa gilid ng kanilang bahay. Wow! Dalawang mata yan, no? Ano kaya yan? Alien? Ang dilim-dilim ng gabi, oh. Alien kaya yan? Ano? Wala. Ngunit may mas nakakakilabot pang detalye na napansin ng pamilya. Ang kanilang mga basurahan ay nakalagay sa likod ng bahay, sa kabaligtarang bahagi kung saan lumitaw ang figure sa camera.
Ibig sabihin, wala itong kinalaman sa basura. Hindi ito naghahanap ng pagkain. Sa halip, tila sinusuri nito ang mismong bahay, parang pinag-aaralan ng bawat galaw, bawat pasukan at labasan, Ang na para bang alam nito kung saan at kailan may tao na sinosorbe yung daraan. paligid. At kung ganoon nga, Ay, isang mas karamdam. mabigat na tanong ang bumabalot sa isipan, ano ang nilalang na yon? At gaano nakatagal itong tahimik na nagmamasid, naghihintay, sa dilim? Grabe yun ah. Beth, Phil at Mark na kilala bilang mga paranormal investigators na may YouTube channel na Ghost Tech Paranormal, ay papasukin ang kinatatakutan na Kelton Hatch Nuclear Bunker. Ito ay itinayo noong World War II upang maging taguan sakaling magkaroon ng nuclear attack ng panahon ng gyerang yon. Ang mga wall ng nasabing bunker ay binubuo ng mga konkreto na tinatayang may 10 talampakan ang kapal. Sinasabi na maraming mga visitors ang nakakaranas ng mga kababalaghan sa loob nito kagaya na lamang ng mga aparisyon ng mga shadowy figures. Disembodied voices at mga kalabog na hindi malaman kung saan ang mga ito nagmumula. Sa pagpasok ng Ghost Tech team, dito ay hindi nila inaasahan na mararanasan din pala nila ang mga kababalaghang ito. Panoorin ninyong mabuti. Nakatakot talaga pumasok ng mga yung mga abandoned building. Kasi hindi nyo alam kung anong meron dyan sa loob. Lalo yun, dilim-dilim yun dyan. Kung wala pa kayong dalang flashlight, wala kayong makikita dyan. Delikado yan dyan pati. Baka meron mga nakatira dyan na mga yung walang matirahan. Madalas na nangyari yan eh. Kalaan nyo walang tao pero may tao sa loob. Matakot yung gano'n kasi hindi mo kabisado yung tao na nandun. Pati yung lugar, hindi mo kabisado. Unless you were down here, you realise how dark it is. You literally cannot see anything. Someone's moving. There was a loud bang. Stop. Who spoke? I heard a voice. Ooh, ang creepy ng hallway oh. And two other gentlemen with me, Jeff. Tatapang yung dalawang to. Yung titingnan mo yung mga edad na itong mga taong to eh. Pero matapang yung pumasok sa ganyang yan. Walking from behind you. Mga abandoned building. Come through the door. Bakit kung talagang ghost hunter ka, talagang kakayanin mo Sa yun. pagsisimula ng kanilang pag-iimbestiga, dito ay agad silang nakaramdam ng kakaiba at pagpaparamdam ng mga espiritu sa loob nito. Is there something you can do to let us know that you are here and listening to us? Do you stay in this room? Is one of these beds yours? Hospital pala yan. Dating hospital. Something moved along the wall at the back very quickly. Hindi lang nakakatakot yan kung dating hospital yan kasi Like a rumbling sort alam mo of may noise manangamatayan dyan na pasyente. from down there. Something dark moves along the far wall in the bunk bed area, and I hear a noise which could possibly be a deep voice is captured on my digital recorder. Here is the enhanced audio. Is one of these beds yours?
Maririnig sa video ang isang faint eerie voice ang nagsabi ng salitang, "So quiet." At ang boses na ito ay muli nilang narinig. It will record your voice. Can you speak into the red light, please? In fact, I'll tell you what I'll do. I'll put the digital recorder, I'll put this digital recorder here on the bed, and we'll walk out of here. And if you can tell us your name, rank, and number, that'll be fantastic. Di din yung mga lagas. Bagay, tatlo kayo eh. After a few minutes, I retrieved the digital recorder, which was placed on the bunk bed at the far end of the room, and we have received a voice saying, "So quiet." Here is the audio with enhancements. Detektiba yung loob nitong mga explorer na to. Habang nasa kalagitnaan sila ng kanilang recording session, dito ay naka-receive sila ng isang malinaw na mensahe o boses ang nagsabi sa kanila na Now, I'm not died not so sure long ago. if you were here when this place was being constructed, but there was a gentleman that was called Ronald Horn, a civil engineer. He was the project manager here. Do you remember Ronald Horn? I've spoken to Ronald. What was that? Did you hear that voice, Phil? Pero kahit pa sabihin natin mga matatagal ng ghost hunter yan, siyempre mga tao rin lang yan eh. At paano makakaramdam pa rin ng takot yan? Kaba? Lalo na yan, dilim-dilim dyan eh. Hindi nyo alam kung anong meron dyan. Alam nyo lang na ano yan, na dating ospital. At pag dating mga ospital eh, siyempre hindi mawala ng ano yung pasyente. May mga sigurado may mga namatay yan dyan. We all hear a disembodied voice which seems to come from behind me, and only on review do we then know what the voice is telling us. Died not so long ago. Here is the enhanced audio. I've spoken to Ronald. What was that? Did you hear that voice, Phil? I've spoken to Ronald. Hindi Ang klaro. boses na ito ay Pero may nai-record sa nagsalita pamamagitan talaga. ng isang digital recording device. Sa kanilang muling pagpapatuloy na pag-e-explore, dito ay muli Hindi silang klaro eh, pero makakaranas meron ng talaga mga nagsalita. kababalaghan. Mahina lang. Panoorin ninyong mabuti. We finished the session in the dormitories, and as we tried to leave, the door will not open, as if it's been held from the other side. I try to open the door, pulling as hard as I can, but the door
will not open. Ay napagpirito pag abrito, mano. Bangin may adat dida ano, lain nga Can yung we may come out, ano. please? We want to come out now. Thank you. Ulit talaga ni Kuya, gusto talaga buksan eh oh. Well, there's nothing wrong with that door now. Matapos niyang itulak ng malakas ang pintuan upang buksan, dito ay hindi niya mag-alaw man lamang ang pintuan dahil tila ba may puwersang pumipigil sa kabilang side ng pintuan. Subalit ng kanila itong pinakiusapan na gusto nilang lumabas ng pintuan, dito ay kusa namang bumukas ang pintuan. Nang makalabas na sila, agad naman nilang ginamit ang kanilang SLS camera na agad namang may na-detect itong kakaiba. Panoorin ninyong mabuti. My name's Jeff. Yung What's your camera name? na naman. Parang tsura na kalansay eh. Pleased to meet you, Charles. Ayan no. Can you shake my hand? Oh, my right arm Okay, is yeah. really tingling. Touch it. Yung pagkamay I'm pa. getting static. It's going all the way through my arm. Bagamat hindi visible ang tao Kuya, o ang galing nilalang mo, na nakapagkamay na-detect ka ang sa kanilang multo, ah. SLS camera na nakatayo sa isang gilid ng lugar, na tila ba ginagamit nito ang computer na nakalagay sa gilid at ito ay hindi nagre-respond sa ginawa nilang pakikipag-communicate sa nilalang na ito. Nang papatapos na ang kanilang isinasagawang investigasyon, dito ay may nakuhanan muli ang isa nilang camera na iniwan lamang nila sa The isang government room. department's area. Pagmasdan ninyong Door mabuti. not far away. We bed down for a few hours. Mark will be sleeping in the sick bed where the shadow figure has been seen. Phil and I will be sleeping in the male dormitories. Phil arranges his bed. There is no one else on this level at this time. And as he climbs into his bunk bed, a figure which moves at great speed passes the window at the far end. You can see the dark hair and a white shirt as it passes by. Grabe sila kuya. Talagang humiga pa doon sa mga ano. Yung mga ano ng pasyente. May dumaan. Bilis Makikita nun, sa ah. video ang isang figure na may May itim na dumaan, buhok na bilis may nun. white na t-shirt Ayun at oh, bilis nun. Dumaan. bigla na lamang dumaan ang napakabilis na makikita sa salamin. Tanging si Phil lamang ang naroroon sa room ng mga oras na iyon nang maganap ang kababalaghan na ito. Okay. Natapos na naman yung mga bidyong inatid ko sa inyo. Mga nakatakot na video. At maraming salamat po doon sa mga nanood at sa mga manonood pa. Maraming salamat po sa inyo. At sa inyo po na mga nag-subscribe na sa aking munting channel. At sa mga hindi pa magsasubscribe, yung mag-subscribe pa lang, maraming salamat po sa inyo.
Shoutout po sa inyong lahat. Yung mga viewers, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pagtangkilik sa aking mga na-upload na video dito sa aking munting channel. Muli, kita-kits po tayo sa mga i-upload ko pang mga video dito sa aking munting channel. At maraming salamat po sa inyo.